ang lahat dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng Amerikano at Espanyol na naganap noong 1898 sa Paris. Buenos días, mi amigo. Have a seat, sir. Acceptance, mi oferta. He said, do you accept this offer? Yes, I accept the offer. At tuluyan na ngang napasakamay ng Amerikano ang Pilipinas dahil sa isang kasunduan. Ngunit hindi pumayag ang mga Pilipino na basta-basta na lang mapasakamay ng Amerikano ang Pilipinas, kaya nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino. Surrender, insurgent! Nonos, renderimos, kalayaan o kamatayan! Ngunit sa huli, maraming mga Pilipino ang nasawi dahil sa kadahilan ng kulang sila sa armas upang labanan ang mga Amerikano. Dito na tuluyang nagsimula ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Makalipas ng isang taon, nagkaroon ng unang pamahalaang sibil na nagpasyang magpatayo ng paaralan sa Pilipinas. I will build school. You will learn democracy. Demokrasya, tayo'y tawanan sa ating sariling bansa. Totoo nga ang sinabi ng Ginoo na tayo'y para lamang mga alipin sa ating sariling bansa. Makalipas ang maraming taon, dumating ang mga Amerikanong guro na tinatawag na Thomasites upang magturo ng Ingles noong 1935. Repeat, the Philippines is America's pride. Maraming mga Pilipino ang natutong magsalita ng Ingles, ngunit mayroon pa ring nababahala tungkol sa pagkawala ng ating sariling wika. Bakit ipinagbabawal ng salitang Tagalog? Paano natin maaalala ang ating kasaysayan? Ang paggamit ng wikang Ingles ay nagkaroon ng malaking epekto sa kultura na nagdulot ng pagkalimot sa mga katutubong wika at kultura. Noong 1935, nagtalumpati si Manuel L. Quezon ng isang makasaysayang talumpati na nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness and of freedom. Napuno ng pag-asa ang mga mata ng mga Pilipino nang marinig nila ang talumpati. Walang kaalam-alam ang mga Pilipino na may mas malala pang suliranin na darating at ang ipinangakong kalayaan ay hindi matutupad. Gobo ko sa'yo! Ang pagdating ng mga Hapon sa Pilipinas ay nagdulot ng malaking epekto. Sobrang pananakit ang natanggap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kababaihan. Ulihin lahat ng mga kababaihan! Maraming mga Pilipino na nahiwalay sa kanilang mga minamahal. At ang iba naman ay mapalad na nakapagtago mula sa mga Hapon. At ang mga nabihag ng mga Hapon ay kaawa-awang minamaltrato at pinagsasamantalahan ng mga Hapon. Ayaw ko nga! Ayaw ko nga! Anata wa nipono Goshida. Arewa, korigato.
Noong 1942, ang mga Pilipino ay sapilitang pinalakad sa init ng araw, walang tubig, walang pagkain. Hay ako! Clarissa, hindi ko na talaga kaya. Mag-peace ka na lang, malapit na tayo sa Cabanatuan. Naglakad sila ng napakalayo hanggang sa ang iba ay namatay na dahil sa kawalan ng tubig. Makalipas ang ilang taon, pinalaya na ng Hapon ang Pilipinas.